Hello Capricorn, ito yung reading mo for October 10 to 15 or onwards, no? Kasi timeless reading naman ito, kumbaga kahit after October 15 okay lang. Chippy, excuse me lang dun sa aso kong epal, no? So yan, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Pwede rin naman yung mga cross watchers as long as nakaka-relate po kayo dun sa reading natin. Ayan. By the way, yung mga interesado po mag-avail ng reading services ko, guys, pakipanood na lang hanggang dulo itong ating video or pakibasa na lang din yung description. Yan. Shoutout na lang din sa ating mga nag-avail ng subscriptions, memberships, at saka yung mga laging nanonood, sumusuporta sa ating page channel, yung mga nagli-leave ng comments, yung mga nagla-like and share ng mga readings ko. Maraming salamat. So, ayan, yung mga kababayan natin sa abroad, no? Especially sa Italy, sa US, sa Saudi, and UK. Yan, marami akong nababasa lately ng mga comments. Pasensya na kayo guys kung hindi ko man masagot lahat-lahat or hindi ko ma-replyan yung mga comments ninyo kasi alam nyo naman, syempre sobrang dami ninyo. Pero ano yan, means a lot yung mga comments ninyo tsaka yung pagla-like, share ninyo. Kuha tayo ng tatlong Lenormand dito. So, ano ba yung mga ganap? Ano ba yung mga pwedeng mangyari? Itong 10 to 15 October or onwards. Una-una meron kang Rider. Yan, Rider. Tower. Tapos, meron ka ring Lily. Siyempre, hindi magpapakabog yung love life nyo. Kuha rin tayo dito, diba? Naku, kunwari pa kayo, alam ko naman mahilig kayo sa love life. Ako lang yata talaga yung taong di mahilig sa love life. Pasensyahan nyo na ako. Lumipas na yung age ko na, lumipas na ako dun sa age na mga mukhang love life. Yan. Sabi nila ganun yun eh. Pag happy ka naman na, diba? Ano pa ba hanapin mo? Oh, diba? Shoutout kay Jowa. Kung nanonood ka, Jowa. O, diba? Yan, mugot din tayo. Syempre, yung ayaw na ayaw nyo, yung love life. Yan. So, umpisahan na natin yung chikahan dito kay Rider. Ano ba to? Rider? As in, rider ka ba talaga? Baka naman yung iba dito, rider kayo, mahilig kayo magmotorsiklo, or kayo yung, ano ba tawag dun? Yung nagga-grab. Basta parang may rider hindi ko alam kung talaga literal na rider kayo ng kabayo o motor, hindi ko alam ha, pero parang mayroong dito. Messenger yan, yung mga tipong nagdi-deliver yung trabaho ninyo or palagi kayong nakasakay sa motor. Kahit naman hindi ninyo trabaho yan. So, meron lang parcels dito, may mga bagay ka na may mga paparating sa iyo, especially news or messages. Ayan, pwedeng may parating sa yung chika, parating na chika, or may ine-expect ka ba na confirmation. Yan, yung mga email, phone call, mga kasulatan, mga parcels, or bills, no? Kasi parang every month tumarating yan. Meron ditong yan, yung mga receivables, yung mga yung pwede rin travel, actually. Receivables, messages, communication, infos. Tower, ayan. Are you living in a tall building, mataas na condominium, or yung opisina nyo, ganyan. Okay? Or hospital na basta. Structure na pataas. Meron ka bang lalakarin, pupuntahan na mga ganyan. Any structure na mataas. Pwede rin namang sabi dito, mga government offices or buildings. Ahente ka ba ng condo? Or nakatira ka ba sa condo? Nirent ka ba sa condo? Ayan. So, ito yung mga
Ego. Masyadong mataas ang pride, masyadong mataas yung ego. Or are you in a higher position? Pwede rin naman. Kumbaga yung position mo ay medyo bongga, medyo angat kaysa sa iba. Ayan. Okay. Pwede naman confinement to. Baka iba, in isolation kayo. Or whether na-confine kayo or hindi. Parang yung tipong ano lang kayo, nakabukod, nagsusulo. Or lumalayo kayo. Gusto nyo ng matahimik. Ayaw nyo ng mga distractions, no? Na-isolate nyo yung sarili ninyo. So, minsan ito lumilitaw din kapag may mga o baka yung iba nalulungkot kayo, nade-depress. Meron ba kayong mga senti-senti moments na ganyan? Yung tipong, solo mode, no? O may elderly dito, granny, lolo or lola. Pero hindi naman always ganun. Pwede rin naman itong may kinalaman sa pagiging matured. Or partner mo, sino ba to? Sino ba mas matanda sa inyo? Basta meron ditong someone pala na pwedeng senior, lolo, lola, or someone na mas matured sa'yo, by age or by, emotionally. Basta may mga ganon. Pwede rin tong daw retirement, may sinasabi dito. Retirement. Yung tipong nandun na kayo sa edad na pa-retire na kayo or talagang senior na kayo or pwede naman nandun na kayo sa edad na nag-matured na kayo or yung tipong matured magsisettle down na magpapamilya kahit hindi pa naman lolo-lola. Basta yung age na lang ng maturity or something na magigain mo, ayan, may wisdom na magigain dito sa situation na to. Or mahilig ka ba sa lilies? Kasi may lilies dito. To me, lilies also symbolizes purity. Ayan. So, kung meron man tao dito, ibig sabihin, very pure naman yung intention niya, no? Ngayon, chika na natin yung love life mo for October 10 to 15. So, meron ditong nai-stress. Ano ba yan? Binibigyan ka ba ng wrinkles na itong jowa mo, ng person mo, kung sino man pong kakonect mo? Masyado na bang sakit ng ulo? Nakaka-drain yan. Pwedeng nakaka-drain sa'yo yung nangyayari or pinaggagawa ng jowa mo. Basta na-drain, nai-stress ka. I-stress ka na dito. Or ayan, meron bang dito person na talagang pwedeng napundi ka na, hindi ko alam kung kayo pa rin ba or hiwalay na kayo or past person to. Pero parang palagi mo siyang iniiwasan. Ayaw mo na kasi siguro habol ng habol or ginagambala ka pa rin nito. And every time na nakukuha mo na yung peace of mind mo, pwedeng gagambalain ka na naman niya, lalo tuloy di ka maka-get over, parang ginagambala ka ng past. So, may mga bagay din dito tungkol about, hindi maka-move on dahil parang, merong something na kulang. Pwedeng ibang kulang is pagkakapatawaran, parang hanggat hindi nagkakaroon ng ganun, humingi ng tawad or mapatawad, yung parang walang closure. Okay. Ayan struggling na makaget over sa nakaraan whether ikaw yan o yung person mo. O basta meron din ditong parang pagod na kayo sa kakaiwas or pwedeng pagod na rin kayo ng kaka-chase kung masyadong pahabol yung person mo. O yan. Basta meron ditong meron ditong pagod na rin ng kakapahabol or iwas ng iwas, and then yung isa naman pagod na rin siya ng kakahabol. No? So, pareho lang naman kayong pagod, dear. O, diba? Ngayon, tignan na natin yung iba pang tarot messages mo.
Sensyaan nyo na yung ingay. Concert na naman yung aso sa labas. At hindi ko mapigilan yan. Free concert naman yan. Ayan. Mayroon ditong Taurus energy tsaka Virgo energy. Baka may mga nakakadeal ka niyan or may ganyan ka sa chart mo or yung jowa mo. May ganyan sa chart nila. Kung hindi nyo alam yung ibang signs ninyo, Sun, Moon, Rising, Venus, signs nyo, search nyo lang sa Google how to calculate your birth chart para mapanood nyo yung lahat ng signs nyo. Minsan kasi, dun ka nakaka-resonate sa isang sign mo, diba? Or meron mga ibang messages na kailangan mong marinig doon sa ibang sign mo. Wow, so ang nakikita ko dito is it's a path to enlightenment. Kaya ka pala dito merong maturity card lily, which is virtue and wisdom. Oo, yung iba para kayong talaga, alam mo yung nagso-soul searching talaga, hermit and tower. Kasi parang merong period ng isolation dito eh. Itong week na to siguro ilalaan mo yun to contemplate about yourself. Pwede kasing meron kang minumuni-muni tungkol sa sarili mo or tungkol sa isang bagay. So, ang nakikita ko talaga dito is magsha-shutdown ka muna or mag-hibernate ka muna. Solo mode, hermit mode. Hanggang magkaroon ka ng clarity. No? Kasi ito dito sa iyong hermit, it seems na parang meron kang dito, soul search. Meron kang pinagko-contemplatan dito. Oo. Yun ang nafe-feel ko. And may mga matters dito about religion. Sorry hindi ko alam kung pwedeng banggitin yan. Yung mga paniniwala, yan, values, traditions, pagiging traditional or conservative. Meron ba? Para kasing may energy dito ng traditional or very traditional or conservative or very religious na person. Or are you in yung related, are you working or ano ba yun? Paano ko ba? Are you someone na related sa mga ganyang institution? Like churches o ka ba, pastor ka ba, etc., etc. Ayan, mga ganyan. Meron ding strong energy about marriage or paghingi ng blessing or guidance. Baka yung iba sa inyo dito, kinakailangan ninyo ng counseling, guidance. Pagsunod doon sa sa tradisyon, sa tamang process, sa nakagawian, or pwedeng iba pagsunod sa mga pamahiin, paghingi ng approval, blessing or permiso, ayan, whether from talaga ito, a priest or an elder, yung parang limbawa, di ba magpapakasal kayo, minsan ganun kailangan nyo ng blessing ng mga ganito, ganyan dun sa family, ipapaalam nyo pa yung ganito, ganyan, ayan. But I guess, makukuha mo tong mga to. Kung ano man itong guidance na kailangan mo, enlightenment, answers that you are seeking for this week, magkakaroon ng kaliwanagan dyan, magsished ng light tungkol dyan sa mga matters na ganyan. And, when it comes to your, last tarot card naman is meron ka ditong the world card, kaya lang baliktad. Okay. So, some of you, pwedeng kayo ito na parang, paano ko ba to? Ang hirap naman. This is the path to enlightenment. Ngayon sinasabi ko sa inyo Yung iba sa inyo dito talagang may kinalaman ito sa sarili ninyo. Oo. Itong ipinag-hermit mode mo dyan. Pwedeng iba sa inyo dito personal personal issues or closure yung kailangan. Pwede namang hindi involve yung iba, sarili mo lang talaga Pero ang nakikita ko dito,
whether related to sa sarili mo lang o sa ibang tao, connection mo sa ibang tao, is nakikita ko wala pang closure, Capricorn. Oo. Sa tingin ko lang, may mga bagay na hindi pa magtatapos this week. Baka next week pa or next month. Di ko alam kung mga trabaho ba yan. Basta mga bagay, mga matters na hindi pa mafa-final this week. May mga kulang pa. Ayan, may mga pending, may mga kulang. At pagdating naman sa mga additional na messages, yung mga hindi mo ina-expect pero pwedeng mangyari, kuha tayo dito. Good news, handa mo na yung tenga mo. Pag nakita natin yung tenga, ito ay simbolo ng may paparating sa yung magandang balita or nakakatuwa. Ayan. So, ano man tong maririnig mo, for sure magugustuhan mo yan. Maganda yan sa pandinig mo. O meron bang mga bagay related sa tenga? Ayan, since tenga yan eh. Ikaw man o someone na malapit sa'yo. Oops, wait lang. Or baka talagang ibig lang sabihin nito, hindi naman, baka kailangan naman, pakinggan mong mabuti or makinig ka kung sasabihin o makinig ka sa payo or kung meron mang mga ibang taong involved, baka ibig sabihin maging open ka, buksan, hindi lang buksan yung tenga, kundi buksan mo rin yung puso mo, yung kaisipan mo. Maging open ka sa sinasabi nila. Uy, may mga parts ng katawan dito, so may tenga, may mata, ha? Ano to? Pero ito ay may kinalaman sa kalungkutan, literal na luha. Ano ba ito this week? Baka may mga nakakasad, baka maging emotional ka. O baka mapaiyak ka, hindi ko alam. Saktan yung damdamin mo, malungkot, ma-depress, o may namimiss ka, ewan ko. Meron ding pinya dito. Ayan, may magkakaayos. O mukhang tears of joy nga to. Kasi sabi kasi dito, good news. Ewan ko, pwede rin naman siyang tears of joy, pero for some of you, pwede talagang kalungkutan yan. Pero yung isa pang good news or hindi mo in-expect na mangyayari yung magkakaayos-ayos. Kung sino man itong tao na makakaayos mo o nakakasamahan ng loob mo, nakasagutan mo, nakaaway mo. Basta meron ditong mag-meet uli. Magiging magkasama uli kahit hindi naman kayo nag-aaway. Kung nagkawalay man kayo or yun nga, pwedeng pagkakabati rin. Pwede rin naman. Handshake bati na talaga di ba? Pag nag-handshake, ibig sabihin okay na tayo, bati na, tapos na 'yon. Okay? Pero pwede ring may mamimit ka, o romantic man ito or hindi, businessman 'yan. Basta merong kikitain, may imimit na tao or may makikilala, may ipapakilala sa iyo ganyan, introduce sa iyo. Indecisiveness, ayan yung magiging problema mo, hindi mo ina-expect. May mga situation na mahihirapan kang i-manage, hindi mo alam paano ka magde-decide. Kawalan ng planning, kawalan ng goal direction. Ayan. At before victory, huwag ka mag-alala kung may kaharapin ka mang problem, for sure. Ayan, magiging magiging successful pa rin naman yung outcome. Masusolusyonan mo pa rin naman. Ayan, magiging victorious ka, V. Okay, Capricorn. So, yan yung iyong reading. Sana makatulong sa'yo ito. Take care. God bless. Babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.